Hey guys, what's up? And welcome to my channel. Ako si Kuya Boyet. So ang gagawin natin today is the same recipe ng cookie dough pero this time mag-experiment tayo. 3 stages ng cookie dough kasi a couple of weeks ago, yung last batch ng cookie order ko, yung isa sa mga friends ko na nag-order din ng first batch ng cookie orders ko, nagbigay siya ng feedback. Ang sabi niya is, Bertie, because she calls me Bertie, honest feedback, mas bet ko yung first batch mo, pati yung shape. Yung mas cookies talaga yung shape. Hehehe. Yung first batch, mas cake ang sarap. Haha, love you. So yun yung sabi niya. And hindi ko na-realize na yung last batch na ginawa ko pala, binake ko siya ng right after mixing the dough. Hindi ko siya sinet sa fridge. Kasi yung mga previous orders ko, yung from the first batch, and then yung mga sumunod na batches ng orders ko, after mixing the dough with the mixins na flavor ko na sila, so nilalagay ko sa Tupperware and then sineset ko muna overnight or kung ilang days bago ko i-bake. So parang, kumbaga parang mas namamarinate yung lahat ng ingredients dun sa cookie dough. So mas okay yung texture niya. And this time, yung last batch na ginawa ko, binake ko nga siya right after ma-mix. So nag-iba yung texture niya and then somehow, iba yung quality ng cookies. And actually, nahiya ako sa kanya. And then sa mga nag-order nung kasama nung batch na yon. 3 stages yung gagawin natin. Yung isa is yung frozen. Meron na ako na-prepare ahead na cookie dough. First time ko siya gagawin kasi hindi talaga ako nagbe-bake straight from the freezer or yung frozen dough. Lagi lang sila nasa ref or yung parang chilled lang, ganyan. Chill lang sila. So isa frozen, isa chilled, and then yung isa right after mixing. So by the way, this is not the levain style of cookies. Hindi ito yung chunky. Ito yung go-to recipe ko ng cookies since nag-start ako mag-bake ng cookies again. Tapos na-discover ko siya and somehow na-develop ko na and na-improve ko na yung recipe ng chocolate chip cookies. Ito na yung ginagamit ko. And ito yung texture and yung quality ng cookies na gusto ko. Hindi siya yung chunky, hindi siya yung under-bake sa gitna. Kasi as you may know, kung nagpa-follow kayo sa TikTok ko, may ginawa akong video recently or mga 2 weeks ago na nag-test ako ng mga 8 different cookie stores. And some of them, or if not all of them, underbaked yung gitna ng cookies. And a lot of them, mga chunky ones or some parang kasi uso yung levain style of cookies. So, levain style yung ginagawa nila. And for me, for personal preference, hindi ko type yung ganong cookies, although masasarap sila. Pero eto, gusto ko yung shape niya, gusto ko yung, it's a little bit flat, pero hindi siya yung totally flat. So kaya gumagamit ako ng, this is tart ring, nagamit siya sa mga tart, or sa ibang pie, mga ganyan. So kasi yung recipe na to talagang nag-spread siya, as in parang nagfa-flatten siya. So para ma-maximize ko yung baking tray natin, very efficient siya gamitin, na pwede mong pagtabi-tabihin kahit, actually 9 cookies yung nabibake ko since magkakatabi sila and may ring. Hindi ko na pinoproblema kung mag-spread sila or what. May guide na sila hanggang dun lang sila, hindi na sila lalagpas dun sa ring. So magandang gamitin to and even lahat ng shape ng cookies na ginagawa ko. Especially ginagawa ko siya na pambenta or pang business. Ito nabili ko sa Lazada. Ilalagay na lang natin yung link sa description below. So pwede kayong mag-purchase din niya. Ang size ito is 4 inches or 10 centimeters. So, ito lang kasi yung preferred ko na size ng cookies. Definitely, meron silang mga iba't ibang sizes niyan. But, kung gusto yung gayahin yung ginagawa ko, 10 centimeters yung size ng tart ring natin. So, simulan natin yung recipe ng ating classic chocolate chip cookies. Same recipe lang to na ginawa natin sa previous vlog natin with Jackie Florendo. So, for the recipe, we have 1 block of butter. I'm using unsalted butter. Kung itatanong nyo kung ano yung brand na ginagamit ko is Magnolia Gold unsalted butter. Kailangan lang softened butter siya or at room temperature. By the way, since nagka-ask yung iba na gawin ko daw or i-convert ko daw yung ingredients natin by weight. So, gawin natin siya. So, lagay muna natin yung sugar. This is half cup ng white sugar. Add na natin yung brown sugar naman. This is 1 cup of brown sugar. And then, lagay natin ng 2 teaspoons of vanilla. So, mix muna natin. You can use a hand mixer or stand mixer. Pero for this video, gamit lang ako ng manual hand mixing. And then let's add in the egg. 2
large or medium-sized eggs. Let's mix until mag-incorporate yung egg natin sa butter mixture. So pag okay na siya, lagyan na natin yung dry ingredients natin. We have 2 tablespoons ng cornstarch and then 1 teaspoon of baking soda and then 2 cups ng all-purpose flour. Kasi nasanay talaga ako ng nagbe-bake using measuring cups and spoons. And pag may mga recipe akong tinatry, tapos naka in grams siya, or naka by weight, kino-convert ko pa talaga in cups. Hindi ko lang, doon lang ako nasanay kasi. Gawa muna tayo ng cookies using a ice cream scoop na ganito yung size, mga large size. Yan, tinlagyan natin ng chocolate chips. For the chocolate chips, I use Callebaut. This is Callebaut Finest Belgian Dark Chocolate Callets. Callets actually yung tawag niya, hindi chips. Callets is parang yung shape lang niya kasi yung chips, yung parang mini kisses. So yung callets is parang mas flat siya, yung shape niya. Ayan. So medyo malaki na malapad ng konti sa chips. Hindi ko alam kung bakit iniba pa tawag. So basta ganun. So labas ko na yung frozen dough and then yung chilled. Yan, matigas na matigas siya. Walang daya, matigas yan. And then etong chilled lang siya, nasa ref lang siya. Ito actually yung tines bake ko. So ito yung freshly mixed na cookie dough. So scoop na natin. Ito lang ginagamit ko, yung ice cream scoop. Puno siya na medyo umaapaw. So ang weight niya siguro nasa 70 to 75 grams of cookies. So ito yung frozen, ito yung chilled, ito yung freshly baked or freshly mixed nating cookie dough. So tapos, since meron pa akong extra, etong chilled na to, hindi natin siya gagamitan ng tart ring. Ibibake natin siya ng ganyan lang. So para makita natin kung gaano siya nag-spread. So yung oven natin is naka-preheat na 200 degrees Celsius. Tapos ibibake natin siya ng 18 minutes kasi gumagamit tayo ng rings. Pero dati nung wala pa akong ginagamit na rings, binibake ko yung cookies for 14 to 16 minutes.
Alright, so after 18 minutes, ito na yung ating cookies na binake. So as you can see, ito yung walang tart ring. So masyado siyang nag-spread. And ito yung frozen, ito yung chilled, and then yung freshly mixed na cookie dough. Pwede nyo siyang tanggalin na habang mainit. So i-jiggle-jiggle nyo lang using a tong para hindi kayo mapaso. Yan. Matatanggal naman siya agad. Ito yung freshly mixed natin. So there you go. Ayan. So palamigin lang natin para makita natin yung quality ng cookie dough, yung differences nila between frozen, chilled, and yung freshly mixed natin. Okay guys, so eto na yung ating mga cookies. Napalamig na natin. Actually, nilagay ko siya sa freezer ng mga 10-15 minutes lang para at least mag-set yung cookies natin and mabilis lumamig. So papakita ko lang, this is the same batch ditong dalawa. Etong nasa loob ng container na to. I made this batch, kailan ba? 2-3 days ago. Ito for personal consumption lang. Actually, everyday kumakain ako ng cookies ko na ginagawa. Ito matcha, because favorite ko yung matcha. And then I have oatmeal with cranberries and chocolate chips. And then ito yung classic na chocolate chips. Personally, mas gusto ko siya ng sineset muna sa ref. At least overnight bago kainin. Kahit ilang days siya, masarap pa rin. And mas gusto ko siya ng mas malamig na ini-enjoy. So ito yung ating, ilang days na ba ito? Mga 3-day-old na cookies. And ini-enjoy ko pa rin siya. So ito yung frozen natin. Yan. So, syempre, iba yung texture niya pag naset talaga siya. At least overnight. Pero tingnan natin kung malaki ba yung difference pag binake natin siya ng kakamix pa lang. Ito naman, tested ko na siya na ganitong quality ng cookie yung gusto ko. And ito naman yung sa fridge lang. Sarap ng texture niya. Crispy outside, soft and chewy on the inside. And bake siya, fully baked siya sa loob, walang underbake. Ang crispy ng exterior niya. And by the way guys, matagal na ako nagbe-bake ng cookies. Halos lahat ng chocolate chips na try ko na talaga. And yung Callebaut talaga, for me, is the best na gamitin for chocolate chip cookies. Na-try ko na yung Ghirardelli. Medyo so-so lang. Kahit mahal siya. Yung Guittard, okay lang din. Yung Hershey's, Toll House. Lahat ng mamahalin, na-try ko na. And Callebaut lang talaga yung pinakang nagustuhan ko. So ito, wala na akong masasabi kasi same batch sila ginawa. Matagal nang nagawa yung cookie dough. And for me, okay yung texture niya. So almost the same. This is the one na binake ko na 3 days ago. Naset lang siya and malamig. Mas makunat siya, which is I like. And still, crispy exterior. Yeah. Fully baked on the inside. Gusto ko talaga siya malamig. Mas nagiging makunat siya. Chewy but soft. So, ito na. Actually, parang ang gaan niya. So, ito yung freshly mixed natin. Para siyang spongy yung texture niya. So, this is not the ideal texture ng cookie. So, when it comes to the taste, para siyang para siyang cake sponge. Although malambot siya. Sa taste, iba talaga. Iba talaga siya. So guys, huwag kayong magbe-bake using this recipe ng kakamix nyo lang ng cookie dough. I-rest nyo muna siya overnight sa fridge. Lagyan nyo siya ng mix-ins, i-roll nyo na or i-weigh in nyo na per cookie saka nyo i-bake. Pag malamig na siya or chilled or even galing sa freezer. Pero huwag nyo siyang i-bake again. Huwag nyo siyang i-bake ng kakamix pa lang. Hindi siya okay. Although okay siya in a way, pero if you wanna get the best result ng cookie recipe na to, i-rest nyo muna yung cookie dough before baking.
So I hope nakatulong tong video. Again, don't make the same mistake na ginawa ko, na binake siya ng right after ma-mix yung dough. Iba talaga yung quality and yung texture. So yun lang guys, thank you for watching and I hope to see you in the next vlog. Bye guys!